Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Kasama po natin, mapalad po tayong lahat. Narito po sa ating show ang defense team at prosecution team at umiinit po ang ating diskusyon sa hapong ito. Gusto ko pong itanong sa puntong ito, yung defense team. Marami tayong inobjekan na ebidensya, Attorney Tranquil. Meron tayong hinain na mismong motion para hindi po gamitin, hindi tanggapin yung tinatawag nating fruit of the poisonous tree. Ano po ang tingin ninyo dun sa desisyon ng Senate sitting as an impeachment court na tanggapin yung mga ebidensyang nilatag nila? Maganda po yung katanungan ninyo. No? Totoo po na nag-file kami ng motion to suppress yung ebidensyang yon na sinasabi namin na ang ugat po niyon ay hindi po maayos, na it's subject to question. Kaya nga po nag-file kami ng motion to suppress. Pero makikita po ninyo na dininay po iyon. Tapos naman ay tinanggap naman ng Senate as an impeachment court yung mga ebidensyang yon. Sa tingin ko po, kasi bilang practitioner, talagang karapatan na maglatag ng objection. Pero po sa aking experience naman ng mga judges, o di harapin mo yung ebidensya, sa tingin ko kasi ang Senado, ayaw nila na basta magtanggal lang ng ebidensya. Sasabihin, pati ang Senado, pinakikilaman yung paglalahad ng ebidensya. Gusto nila, harapin namin to. Yun ang tingin ko. Kaya hindi po ako nagulat na tinanggap po nila yun. Gusto nila, harapin namin isa-isa ang bawat ebidensya. Okay. Okay, Kathy, may katanungan tayo. Yes, Mark, ito mula sa Facebook account pa rin. Dalawang katanungan ito para sa depensa. Medyo related, so babasahin ko na lang ng isa. Sinasabi po nila na magagaling ang defense team, pero paano nyo po maipagtatanggol si Chief Justice Corona na hindi na pinagkakatiwalaan ng tao? Ito ay galing kay Rolly Senalde. At ito naman mula kay Girly Palomar sa Facebook account pa rin. Totoo po ba na pinipigilan ng defense na tumestigo si Chief Justice Corona sa dahilang ito po ang ikababagsak ng defense? Sino po? Attorney Karen? Siguro yung umpisa na naman natin dun nga sa question ng tiwala. Mahirap kasi magsabi, yung mga general statements na paano yan, hindi na siya pinagtitiwalaan ng taong bayan. Ngayon, paano naman natin malalaman kung ano yung iniisip nung majority ng mga taong bayan, no? Ngayon may mga lumalabas na survey, pero every time may survey, yung respondents, mga 1,000 something, 1,200 out of over 90 million Filipinos. So, mahirap sabihin, kaya nga tayo naging constitutional government. Ibig sabihin, ang pagpapatakbo sa atin ay naayon sa saligang batas na kung meron tayong impeachment, meron tayong impeachable grounds. Yun lang yung pwede kang magtanggal sa pwesto pagka napagpatunayan mo na merong impeachable ground. Kaya tayo ganito kasi nga, ganun yung tanong ko, napakahirap madetermina ng kung sino yung taong bayan na isa-isa tatanungin, may tiwala ka pa ba o wala? Kasi kung tanungin mo ngayong araw na to, may tiwala ka, baka sabihin wala, tapos kinabukasan meron. Or ngayon sasabihin meron, pero pagkatapos 2 linggo, walang tiwala. So, ang makikita natin dito, pagka pinaubaya mo sa taong bayan, yung tinatawag nilang rule of the mob, mag-iiba-iba ang sentimiento at mahirap din madetermina kung ano yung accurate na sentiment, di ba? So, kaya tayo merong saligang batas para yun ay masunod, para meron tayong maayos na proseso na masusunod at hindi na tayo magtatanong-tanong pa na meron bang kredibilidad yung nangalap nung pagtatanong kung may tiwala o wala. Kasi dito, sa ating saligang batas, senator judges ang magdedesisyon at ang pagbabasihan nila, yung ebidensya, pagkatapos maglitis sa loob ng impeachment court, na dapat ito yung sundin nating pamamaraan. Yung sa second question, Attorney Karen, siguro kay Attorney Kicho, yung pinipigilan ba daw ng depensa na tumistigo si Chief Justice dahil yun daw po yung ikababagsak ng inyong kaso? Hindi po, alam niyo po, napakatibay ng aming paninindigan na si Chief Justice Corona, sa maraming pagkakataon sinabi niya na ako'y handa na harapin lahat ng katanungan dito sa impeachment court. Ngunit sinasabi rin niya na bibigyan kong laya ang aking mga abogado na tingnan, suriin kung kinakailangan ba na ako ay humarap sa Senate impeachment court. Kami po'y naniniwala na ang katotohanan ay ito po hindi nababali. Kinakailangan lang po ito harapin. At yun po sana rin ang gusto namin at panawagan namin sa prosecution. Wag ho sana natin i-twist, wag ho natin linlangin yung taong bayan sa paggamit ho ng mga ebidensya o mga dokumento na hindi naman po napresenta doon sa impeachment court. Sana ho itigil na ho natin yan. Okay. Bigyan daan po natin katanungan from our audience. Ito, parehong taga Trinity University of Asia. Naku, aktibo-aktibo sila. Yung iba, represent. Okay, si Jesus muna. Jesus? May dalawa po akong katanungan para sa defense team. Unang-una,
titisdugo po ba si Sister Flory para sa Basag Gidote? Okay, tuloy lang, Jesus. At saka yung pangalawa po, yung ba't di po ba nagle-leave of absence si Mr. Renato Corona kahit nagpapatuloy po yung impeachment proceeding? Kasi sorry rin po, dahil onti lang po yung kaalaman namin patungkol dito sa field ng... Thank you. Okay lang kahit kaunti ang kaalaman, Okay, ang mahalaga nakikilahok. Siguro ito nang galing ito, Attorney Tranquil, dun sa mga statements ni Chief Justice na sinasabi niya, mas maganda ngang tumistigo yan si Sister Flory, na alala po natin sinabi niya. Kaya siguro na-relate niya sa depensa yung pagtistigo ni Sister Flory. Tama yon. Ang dapat sana mas maganda yung katanungan na yan sa ating mga kasama sa prosecution. Kasi si Sister Flory ay sinabi nila na gagamitin nila sa rebuttal. Okay, bayaan yung paliwanag ko sa inyo, no? Baka gusto nyo mag-abogado later on para maintindihan nyo. Kami po ang nagpipresenta ng ebidensya pa lamang ngayon. So, tapos na ho sila. Sa salita ng batas, they have rested their case or tawag natin na mahinga na sila. Ngayon naman ho, kami nagpipresenta. Pagkatapos namin magpresenta, dapat po, tapos na yan. Kaya lang pag nakita nila, oops, para nakapunto ng konti ang depensa. Baka mag-rebuttal kami. Kasi kung sa tingin nila na wala namang kaming nabigyang sustansya o important na evidence, hindi na kami intindihin ng mga yan eh. So kung sasabihin nila, uy, baka mag-rebuttal kami. Yun na nga, kaya nagtataka nga rin po ako dahil ang rebuttal, discretion ng husgado. At maaring napakaaga pa ngayon para sabihin nila, uy, ipipresenta namin si Ana Basa, ipipresenta namin si Sister Flory. Kaya ko po sinasabi ko, mabuti siguro ho, hintayin muna kaming matapos, then sasabihin nila gusto ba nila mag-rebuttal o hindi. Para lang maging maliwanag, wala naman po kaming sinasabi na ipipresenta. Parati namin sinasabi, pinag-aaralan po namin. Depende kung anong ebidensya na ihaharap po ng defense panel. Kaya naghihintay lang po kami at talagang nagmamasid kung ano ang mga ilalatag po nilang ebidensya tungkol sa Basag Gidote. Tapos we will assess if it's important to present evidence or not. Gusto ko lang. Yun nga po ang sinasabi ko, kaya sabi namin premature. Napakaaga para sabihin. Opo. Yung isang katanungan din ni Jesus, tinatanong niya leave of kung absence. hindi daw po ba mag-leave of absence si Chief Justice. Ganito po yan kasi, tingnan natin, no? Siya ay may isang katungkulan. Okay? Siya po ay nakaupo doon sa katungkulan na yun, inappoint siya ayon sa saligang batas. Ngayon, ang pagli-leave po, kahit kayo, kung kayo nagtatrabaho o kayo nag-aaral, meron tinatawag tayong, di ba, mag-leave of absence muna ako. Sino bang nagdidesisyon nun? Ang eskwela? Huy, mag-leave ka? Hindi. Ang magdidesisyon po yun, yung tao. Kaya ko bang gawin ang katungkulan nito na sa tingin ko ay magagawa ko? Maring samot-sari ang opinyon. Di ba? Sabi mo, hindi mo naman kaya eh. Pero po siguro, kailangan respetuhin natin kung nagdesisyon siya dahil he's still fit to perform his duty. Siyempre, magtatalo rin po tayo. Ano bang fit na sinasabi mo? May sinasabi silang physical fitness, moral fitness, or intellectual fitness. Yan pa rin po ang mga sasagutin natin. Okay, Kati, gusto ko itanong sa puto ito, isang malaking katanungan, ano po, itong prima facie case, dahil magdidepende po ito sa interpretasyon na kung anong klaseng kaso meron po tayo. Siguro kay Congressman Erin, what kind of defense evidence do you expect? Dahil kung criminal case po ito, kung hindi po matibay yung prosecution evidence, hindi na po nila kailangan magpresenta ng matinding depensa. Kailangan lang po nila, pwede nga pong magtinatawag na demurrer of evidence, yung sa batas na talaga hindi nga nakatayo yung inyong prosecution evidence. Sa interpretasyon nyo, sa kung anong klaseng kaso itong impeachment na ito, anong quantum of evidence or a klaseng ebidensya dapat meron ang depensa? Well, kailangan yung ebidensya that will address specifically yung usapin tungkol sa statements of assets and liabilities and net worth. Yung non-declaration, no? Dahil kailangan ipaliwanag ng ating punong maestrado mula noong 2002 bakit hindi dinedeklara yung mga iba't ibang mga property. Tama, meron pong sinabi po ang ating punong maestrado na yung 5 property naman nadeklara nga po yan. Tama po yan. Hindi po namin sinasabing mali, no? Pero dineklara po yan nung taong 2010 lamang, no? Pero hindi po dinedeklara sa tamang taon kung kailan niya binili yung mga ari-arian na yon. Pangalawa, yung usapin tungkol sa cash in bank, no? Kaya nga importante po yung usapin ng bank accounts ng ating punong maestrado dahil meron po sa statements of assets and liabilities, may declaration po siya dyan na kung magkano ang halaga ng pera niya sa bangko mula 2002 hanggang 2010. Kaya kami po ay naglatag ng ebidensya para sabihin, oops, tayo muna,
mali yata yung dinedeklara niyang cash in bank dito. So, dahil mali, yung totoong net worth niya ay hindi rin totoo. Tapos, yung sinasabi po natin, sinumpaan po niya na ito'y totoo, mukhang he had committed perjury. No? So, ang hinahanap po naming ebidensya talaga would directly go to the declaration sa SALN. Just a quick follow-up siguro kay Atty. Justiniano bilang isang private prosecutor, attorney, base sa iyong experience sa korte, sa tingin niyo po ba sapat na makakonvict yung inyong pinisintang ebidensya na dapat silang mag-worry talaga, dapat magsumikap ng mabuti itong depensa? Meaning, is the body of evidence for the prosecution sufficient to convict? Unang-una po, ang issue na yan na magpapasya niyan ay ang Senado. Pero, ang personal kong pananaw ay may sapat na kaming ebidensya na naipresenta. Dapat po nating alalahanin ito'y puro documentary. Hindi po ito katulad ng ibang kaso na nagkakatalunan doon sa credibility ng witness. Hindi po ganun. Puro documentary po ito. Kamukha ng SALN. Kung anong naroon, yun na yun. Hindi na natin pwedeng baguhin yan. Kung merong hindi na-declare na property, maliwanag doon. Kung sinabing binilang namin, 5 lang. At kung ang naprubahan namin ay 6, 7, 8, yun po. May pagkakaiba na. Sinasabi sa CAS doon noong 2010 SALN, 3.5 million. Ngayon sa ebidensya namin doon sa PS Bank at saka BPI, almost 31 million. De malaking pagkakaiba. Wala pa doon ng dollar account. Kaya yun po ang dapat maipaliwanag. Okay, sa depensa naman po, anong quantum of evidence Hindi po, yung interpretasyon? Susugan ko muna ho yung sinabi Sige po. ni attorney. Yung sinasabi niya na documentary po ito. Yung sinabi niya ay patunay kung ano pong ginagawa namin ngayon. Sakita niyo po sa 8 araw na kami po ay nagpatunay, 16 witnesses po ang aming napresenta. Unlike sa kanila po, sa 8 araw ay 8 testigo. Makikita niyo po, iba nga po naiinip, bakit ba naman nagpapresenta kayo na assessor, tapos pag-authenticate ng dokumento? Yun ay patotoo na sabi niya, marami dito ang dokumento. Bakit kayo nagpipresenta ng RD? Hindi naman yun. Sabi nga nila, dokumento. So lahat po ito ay nilalatag po muna namin bago namin ipipresenta yung talagang mga important points. Pero sa ngayon nga yung palang po pinipresenta namin sa tingin po namin ay naging matagumpay po kami para madurog yung 45 properties po. O doon naman sa usapin ng, yes, Attorney Congressman just one Aaron. comment, no. Gusto ko lang banggitin, kaya marami rin po silang testigo na naiharap dahil hindi na namin question Ina-admit na lang po namin dahil immaterial yung mga testigong hinaharap po nila sa impeachment court. So, bakit pa namin questionin? Gusto nga namin pabilisin yung proseso. Isang karagdagan lang po doon kay Congressman, yung tinutukoy na immaterial. Nagtataka nga po ako, ito lang sasabihin ko sa inyo. Yung assessors pinisenta namin yon, hindi nila pinisenta. Ang malaking tanong ko, bakit hindi nila pinisenta? Inupunan nila yan naghihintay na yun nung magpipresenta sila. Pero kami, pinisenta namin lahat ng assessors. Bakit? Kasi gusto namin pakita kung ano assessed value. Gusto namin pakita ang market value. Yun lang ang tanong ko, hindi ko sasagutin kung ano pa. Doon naman po sa tanong ko una, attorney, na anong klaseng ebidensya ang plano ninyo